Hi, kabayans! Welcome back to the Balikbayan for Good podcast and community. Again, Miss Lee is back in Dubai. I am just super excited, kabayans, at super happy na may share ko yung bagong episode ng Balikbayan for Good community natin, which is the Behind the Passport, wherein we will be discussing the real-life identity behind those passports, behind those being an overseas Filipino worker. I think the last episodes, I believe, aware naman kayo, last 2024, we are interviewing professionals, successful entrepreneur now. Sila yung mga nagbigay ng inputs, advice, tips kung paano makapag-resign sa corporate job and eventually makauwi sa Philippines. Itong episode na to, which is the Behind the Passport, iba to. Makikita nyo lang lagi yung mukha ni Miss Lee. I know, magsasawa kayo sa mukha ko. Kasi I have this feeling na having 14 years of experience, corporate job, OFW job, Philippine job, I think yung 14 years na yun, marami akong pwedeng ma-share sa inyo na mga real life experience, real life situation ng isang overseas Filipino worker. So I'm just excited to share those stories sa inyo. So sana i-follow nyo kami. Soon, magkakaroon na rin tayo ng Spotify, magkakaroon na rin tayo ng Apple Podcast. The team is working on it. Pero for now, we are available sa ating Instagram, sa YouTube, and then sa Facebook. So, even sa TikTok, meron din tayo doon. Kung gusto nyong makinig ng mga real-life situation at ma-validate man lang yung nararamdaman nyo bilang overseas Filipino worker, I am here to talk. I am here to share those situation. And yung mga i-share ko is base sa experience ko, sa personal experience ko. So yun lang. The first episode that we're gonna discuss today is about the expectation versus reality. Napili ko to because alam ko mahirap maging OFW. Maraming typical Filipino or typical family ang nag-iisip ng glamour daw yung buhay ng overseas Filipino worker. Maraming nag-iisip ng pagkatapos nilang umalis, papabili na lang tayo ng ganito. Masarap na yung buhay natin, aahon na tayo sa hirap, yara-yara. So maraming gano'n 'no. I don't know kung, na-experience niyo din yung gano'ng klaseng sitwasyon na nagkautang para lang may pang-placement fee para makapunta sa abroad or kaya naman yung iba, kinuha ng family papuntang ibang bansa para, alam mo yun, mag-try ng kapalaran nila sa ibang bansa, makapagtrabaho. Meron naman nag-apply through agency para makapunta rin sa ibang bansa. Maraming sitwasyon, pero ang hindi alam ng karamihan is that ang hirap ng buhay maging OFW, you know. Akala mo magiging madali, pero ang hirap pala. That was my mindset way back. I used to be an overseas Filipino worker 2015. Um, Galing ako sa agency. Nag-apply ako sa agency sa Philippines. And sobrang hirap ng buhay kasi I thought buhay Dubai is glamour. I thought buhay Dubai is yayaman ako. I thought buhay Dubai is madali. Pero hindi, sa totoo lang. Um, Panigurado maraming mga kababayan natin diyan makaka-relate dito kasi hindi lang naman ako or hindi lang naman sa Dubai yung nahirapan sila. For sure meron din sa Saudi, meron din sa Qatar, meron din sa Canada, meron sa US, meron sa Australia. Marami akong mga kaibigan, kamag-anak sa mga bansa na yan kaya alam ko kung ano yung pain na nararamdaman. Na ako, may anak na ako nung umalis ako ng Pilipinas. Mas masakit yun kaysa dun sa mga single, right? Mas masakit na makita mo yung mga anak mo, iniiwan mo sila, sasakay ka ng eroplano or papasok ka ng airport, tapos umiiyak. Tapos, alam mo yun, nagma-mommy-mommy sa'yo. Kaya nung time na nakarating ako ng Dubai, I told myself, kukuhanin ko yung mga anak ko no matter what. Hindi ako pupuwedeng magstay ng UAE, tapos yung mga anak ko nasa Philippines. Mabait lang talaga si Lord sa pamilya ko kasi mabait akong anak, mabait akong anak ng Diyos, na after 1 year, nakuha ko yung mga anak ko. And hindi lang sila, pati yung mama ko kasi sino mag-aalaga sa kanila dito, right? So nakuha ko yung mama ko, nakuha ko yung kapatid ko, nakuha ko yung pinsan ko, and then ako after 1 year. Yung pinsan ko tsaka yung kapatid ko after 2 years, nakuha ko sila. So, yun yung pinaka-pain na bitbit ko kaya nagkaroon ako ng inspirasyon na
tumingin pa ng oportunidad sa UAE. Kasi customer service ako dati eh. That was my first job bilang call center ako sa Philippines. Yun yung align na pwede kong applyan sa agency para lang makarating dito sa Dubai. Um, and hindi ka makatulog araw-araw, yung iniisip mo nagde-din na ba yung mga anak mo, may gatas pa ba, may diaper pa ba? Baka naman hindi na pinagda-diaper ng mama at papa para makatipid, hindi, baka naglalampin, whatever. Alam mo yung mga ganong isipin? Kasi as a mom, I'm very hands-on ha. Kahit na sabihin mo bang nagtatrabaho ko sa call center at meron akong VA job na part-time, oh my God, talagang ano, nag-iisip ako. Nag-aano ako, nag-aalaga ako ng mga anak ko. Very hands-on talaga ako. Kaya nung nakarating ako sa Dubai, naglalampin na ba yung mga anak ko? Kasi may sahod naman ako, may pambili naman ako ng diaper. Pero tiwala naman ako sa mama at papa na maalagaan nila at mabibigay nila yung pagmamahal bilang magulang kasi napalaki naman nila kami ng maayos eh. But the thing is, ang hirap kapag may naiwang bata. Tapos 1 year old lang sila and 3 years old lang yung panganay ko that time. So imagine, ngayon 9 years old na and then 12 years old na yung panganay ko. I have a teenager na. So anyways, ganun kahirap, ganun kasakit yung buhay. Tapos yung pamilya, this was not a personal experience ha, pero this is a family experience. Wherein yung pamilya mo iisipin, what I meant is baka naguluhan kayo doon. It's not my family, it's not my mama and papa. It's my third or second family experience. Ika-clarify ko lang yon yung ibig ko sabihin. Pero based pa rin to sa personal experience ko ha. Na yung anak nila, nakapag-abroad, kala na nila yayaman sila. Akala na nila ano na sila, yung gagaan na yung buhay nila. Yes, totoo. Kasi ang kababayan naman or mga Pilipino, gano'n naman talaga yun eh. Yun naman talaga yung kultura natin eh. Kaya tayo mag-iibang bansa para matulungan natin yung pamilya natin. Pero not to the point na tayo aasa sa kanila. Yung pamilya nila sa Pinas, aasa sa kanila, buong buo. Yung tipong hindi ka na magtatrabaho, mangungutang ka na lang ng mangungutang. Ano yun? Pinahirapan mo yung anak mo sa ibang bansa? Eh yung anak mo sa ibang bansa, single. Walang kahit anong responsibilidad dapat. Kasi wala pa naman siyang anak. Single nga. Walang jowa. Walang asawa. Walang anak. So, that means, dapat, bigyan nyo ng chance yung mga anak nyo na single na makapag pundar din sa sarili nila. Hindi yung kayo, pamilya sa Pilipinas, mangungutang, akala mo kung sino na, akala mo, oh, nandun yung mga anak ko sa abroad, ganito na yung buhay, ganito na, I have the rights to ano na, to buy anything I want, I have the rights to ask or demand na kung ano yung gusto ko mga gamit. Sorry to say ha, pero hindi kasi ganun yun. Marami akong na-witness sa mga kamag-anak. Again, hindi ko 'to na-experience personally sa mama at papa kasi ang mama at papa ko naman, housewife po ang mama ko, ang papa ko naman po ay may trabaho at ang kapatid ko nasa ibang bansa din. So, hindi po kami literally nahirapan, kumpara sa ibang kababayan kasi I was raised naman in a middle class family eh. Maayos naman po. It's just happen na ang asawa ko kasi ay nasa Dubai, kaya yon napunta ko dito sa bansang UAE. So that's the only reason why I am here. Pero good thing na lang din na nakarating ako dito because I won't have these opportunities in front of me kung hindi rin po ako nakarating dito by my own, through my own hard work, sa pag apply sa agency. So, wala po akong inasahan papunta rito. Hindi po ako umasa sa husband ko para makapunta dito. It's all by myself. Sariling sikap, kumbaga. Anyhow, yun na nga po. Marami akong na-witness na mga pamilya na akala mo kung sino na. Akala mo kung sino na sila para magpabili ng ganito, mag-demand ng ganito. Anak, pag-uwi mo, bili mo ako ng gold kasi nasa Middle East ka. Anak, pag-uwi mo, nakaka-relate ba tayo? Ako kasi relate na relate eh. Kasi, syempre, lahat ng magulang, lahat ng tao sa Philippines, hindi ko naman 100% ha, pero most of them, gusto rin naman makatikim-tikim, right? Eh, hindi ko naman sinasabing against ako doon. Ang sinasabi ko lang sana, kamustahin nyo muna yung mga anak nyo kung kamusta ba yung wallet nila, kung kamusta ba yung financial status nila, kung kamusta ba yung trabaho nila, bago tayo mag-demand. Kasi, ang hirap ng buhay. Akala nila, yung pagdating ng abroad, uy, makakabili na ako ng bahay at lupa.
Shoot, hindi talaga. Sorry for the word, pero hindi talaga. Ako'y nasa Dubai, nasa UAE. I used to be an overseas Filipino worker for 8 years. 8 years of my life. 8 years. And yes, nakapundar ako ng mga properties through through that, yung pag-OFW ko, through my job. So, wala naman akong kaso doon. What I'm just trying to say is, tingnan mo yung sinasahod ng anak mo. Kasi po ako dito sa UAE, just so you know lang, bawal po ang dalawa, tatlo, apat, lima na trabaho dito. Pero madiskarte po ako. Diskarte lang. Kailangan utak ang gamitin mo para kung gusto mo maging glamour ang lifestyle mo, maging maganda ang buhay mo sa UAE, you can be able to do so. And since nandito yung mga anak ko after a year, kailangan ko pong gumawa ng paraan. Ito may mga tips lang ako ha. Kasi after that job, yung first job ko which is a customer service representative nga sa isang telecommunication company dito. After that job, I got inspired kasi nasa building po ako nagtatrabaho. Mataas na building siya. And ako po ay isang observant na tipo ng babae. Very observant. To the point na ino-observe ko kung ano yung nangyayari sa paligid ko palagi. Ano kay, hindi ako chismosa pero nakikinig ako. Pero lalabas lang din yan dito. Pinakikinggan ko yung mga things or mga bagay-bagay na may matututunan ako. Ganun po akong klaseng tao. Ngayon, having said that, meron akong narinig na lokal, mga Arabo, ganyan. Malaki daw ang pera sa real estate. Eh, ang sahod ko lang that time was 4,000 dirhams. Ano yun ha? Malaki na yun dito sa dirhams ha, way back 2015. Siguro kung i-convert mo yun sa peso, nasa 60,000 pesos na po yun every month. So yun po yung sahod. Pero hindi naman yun lahat-lahat mapupunta sa savings ko. Siyempre, meron pa kaming binabayaran dito na bahay, may pagkain ka pa na kailangan mong bilhin, baon mo, pamasahe mo. So, less pa yon. So, siyempre, mga more or less, I think nakakapagtabi naman ako mga 40,000 pesos. Kasi kuripot nga ako eh. Kuripot in a good way na wise spender po ako. Hindi ako kuripot just for the sake na madamot ako, no. Katulad ng sinasabi ng pamilya ko, I'm not madamot. Matalino lang po ako kung paano ako mag-spend ng pera. So ngayon, meron nga akong mga Arabo-Araba na nariringgan ko sa office na, huy, malaki daw yung pera sa real estate. Alam nyo, because of that, nag-research na ako, bit-bit ko yung laptop ko. Yung laptop na yun, sobrang luma na nun, pero from Philippines to UAE, binitbit ko yun. So, nakakapag-research ako. Ni-research ko kung magkano yung sahod ng office work sa real estate office. Alam nyo, anong nangyari? Nakita ko na mas malaki. 6,000 to 7,000 dirhams, which is 100,000 pesos if you're gonna convert it, versus 4,000 dirhams sa sinasahod ko. Eh, may nangyari sa kumpanya. Itong job ko nga na customer service, may nangyari. Na-promote si Miss Lee. Na-promote si Miss Lee kaso pinagkainggitan si Miss Lee. Literal, may mga nainggit na mga Pilipino na siniraan si Miss Lee and eventually nag-resign si Miss Lee. I had that big trauma. Hindi ko na po iisa-isahin at idedetalye yung trauma na yon, pero napolitika ako, pinagkaisahan po nila ako dito for me to resign. Kasi nainggit nga po sila, after 5 months, 6 months ko pa lang, bakit ako na-promote. Arabics really, I don't know, hindi ko naman po binubuhat ang aking bangko. Pero isa sa mga narinig ko dun sa amo kong babae na Araba, the reason why I got promoted because of the accent, because of the communication skills that I have. Kasi nga, syempre, galing ako call center, of course, you're gonna expect something na natuto na tayong magsalita fluently ng English kasi nga, galing nga tayo call center eh. So, hindi ko naman po kasalanan yun kung natuto ako ng mabilis na magsalita na English. It is the way of me, talking to them ng English. And that was the reason behind it. And of course, I have experience naman po kasi sa Pilipinas, kaya rin ako na-promote as a trainer. After 6 months, kabayans, alam niyo anong nangyari? Nag-resign ako. Kasi napolitika ako, na-trauma ako, to the point na mental health was uso na pala that time. Yun na, eventually, nung nag-resign ako, gulat ako because yung narinig ko na yon sa pagiging observant ko, nagamit ko siya as a tool. Wala akong ibang in-applyan kung hindi real estate. Real estate lang. Nag-apply ako as an office admin
Pero because of my experience back in the Philippines, because of my experience dito sa telecommunication company, malaki kasi yun, yung telecom company na yun. Para siyang Smart and Globe sa Philippines or Sun sa Philippines. Na-hire ako as an office manager. Nagulat din ako. And ang sahod ko that time was 7,000 dirhams, which is 100,000 pesos. This was 2016. And after 4 months na nandun ako sa job ko na yon, nagpapansin na ako talaga sa mga amo ko na mga Jordanian kasi ako'y salesperson talaga. I know how to, sell whatever products na meron ako sa harapan ko kaya kong ibenta because I came from a call center naman eh. So na-train naman ako doon. Sabi ko, "Amo, gusto kong magbenta ng ng bahay dito. Gusto kong matry." Kasi ang naririnig ko sa mga ahente, sa mga agents, malaki komisyon. Maniwala kayo sa hindi, ang komisyon pinakamababa kung rental ha. Kapag rental pinakamababa 5,000 dirhams. Average. Average to ha. That will depend sa rental amounts. Pero kapag sale, alam mo magkano? Oh my God, 20,000 dirhams. Kayo na lang po ang anong tawag nito? Convert. Pero 20,000 dirhams, 10,000 dirhams, lalo na pag direct mo, tapos worth 3 million, 4 million yung bahay at lupa na nabenta mo. Ay sus, ang laki talaga ng komisyon. Kaya sabi ko, pag-aralan ko to, asa ko sa amo ko. So, isa rin po yun sa skill na meron ako. Masyado akong proactive sa lahat ng bagay. Masyado po akong reactive sa mga nangyayari. So, pinag-combine ko na po yun and ayan na nga, hindi naman masama yung kinalabasan niya. Instead, nagustuhan pa nung amo ko because, syempre dito, the more salesperson you have inside a company, the more chances of getting the sales, right? Or closing the deals, right? So, being an office manager that time, ako lang po yung mga sa paperworks. Alam niyo yung sa Pilipinas, yung sa mga titulo ng lupa, yung mga nag-aayos po nun, ganun po yung trabaho ko dito. Ako po yung nag-aayos ng mga title deeds, titulo ng lupa't bahay, mga ganon. Kaya, wala ko problem doon kasi madali lang naman yung trabaho na nun, papel-papel lang yan, record ka, i-register mo, and then transfer ownership, whatever. And then payments, yun na yun. Yun na yung pinakatrabaho. Pero nakaka-boring din to the point na kung gusto kong madala dito yung mga anak ko, ano yung way na iisipin ko that time para madala ko sila. And that's my way, I learned a lot of skills. I applied those attitude para maging proactive dun sa amo ko na sabihin na, okay, sige, payagan ka namin, ganon. In-apply ko yung ganon kong ugali. Kaya po ako natuto at binigyan ng tsansa nung amo ko na, sige go, try mong magbenta. Sige go, try mo ng ganito, try mo ng ganyan. So, ayun, cut the story short, naging maganda po yung journey ko sa real estate. I was able to establish myself. And hindi ko na ikikwento because itong kwento na to is not all about me. I am just sharing couple of situation na nakaka-resonate doon. So ayokong ikumpara lahat ng kababayan natin dyan kasi alam ko naman po iba-iba tayo ng experience, iba-iba po tayo ng pinagdadaanan sa buhay, iba-iba rin po tayo ng pinag-aralan at pinanggalingan na corporate job. Kaya alam ko hindi naman talaga parehas. Pero what I'm just trying to say here is that kung ano yung ugali na meron ako, i-try nyo rin i-apply. Yung pagiging madiskarte, yung pagiging observant na hindi chismosa na observant. Yung pagiging proactive and reactive sa lahat ng bagay na, huy, really? You're getting that much of commission? Ganun ako. I'm very friendly, I'm very talkative in a good way sa mga colleagues ko. That is why they like me. They like to teach me. Kung ano man yung ginagawa nila, nagustuhan nila akong turuan nun. Oh, are you open to learn? Oh, maybe you can say to the boss that you want to sell, you want to rent this apartment, blah, blah, blah. So, yun po yung naging edge ko. Kaya rin po, medyo nagkaroon tayo ng pribilehiyo na maranasan yung maayos na buhay sa UAE. At eventually, nadala ko yung mga anak ko dito after 1 year of being an overseas Filipino worker lang. Nagtuloy-tuloy po yung journey ko na yon. Nakuha ko po ang mga pinsan ko, nakuha ko po ang aking kapatid na nandito na rin nagtatrabaho sa UAE, na dating nagtatrabaho sa Kuwait. And, ayun, masaya yung buhay, pero
siyempre hindi lahat ng kababayan natin is gano'n. Um, ang pinaka-message ko lang po dun sa mga pamilya ng mga kababayan natin or naiwan ng mga kababayan natin sa Pinas, sana matuto po tayong mangamusta. Hindi lang yung kamusta ka. Naiintindihan ko naman itong mga kababayan natin, ayaw nilang magbigay ng stress sa pamilya nila. Ayaw nilang magbigay ng isipin sa pamilya nila lalo na kung matatanda na yung mga magulang. Pero sana matuto tayo na magtanong kung bakit, kung kamusta yung trabaho, kamusta yung sinasahod nila, kumakain pa ba sila, bago tayo humingi ng mga bagay na alam mong mahihirapan yung kapamilya mo. Kaibigan mo man yan, or kapatid mo man yan, anak mo man yan, or pamangkin mo man yan. Kasi ang buhay overseas Filipino worker hindi po madali. Magiging madali lang yan kapag ang isang kababayan or OFW is didiskarte. Katulad ng ginawa ko dito, ang nangyari po sa akin, nakakita po ako ng oportunidad na mag-business within real estate din. Kasi syempre ako'y nagbebenta ng mga bahay at lupa dito, ako po'y nagpaparenta ng mga bahay dito. Every time na ibibigay namin yung susi sa bagong may-ari or dun sa bumili or dun sa rerenta, kailangan malinis siya. And again, ginamit ko po ulit yung utak ko para makita yung potensyal doon sa nangyari na yun. Bakit ako mag-hire ng mga cleaning companies? Tapos yung may-ari, kakilala ko naman, yung seller or yung owner, kakilala ko naman, very close kami kasi ako nga yung agent nila. Bakit hindi na lang ako magtayo ng sarili kong business entity ng konseptong cleaning? Para lahat ng nabebenta ko or lahat ng napaparentahan ko is ako na rin yung gagawa or yung mga team ko na or empleyado ko na or cleaners ko na yung gagawa. At least walang tapon pera or oportunidad rin yun para dumagdag sa kita. And that's what I did po. Hindi madali, mahirap po yun, kasi marami pong legalities, maraming paperworks, hindi po rin mura ang lisensya dito sa UAE. Umabot rin po kami roughly 400,000 pesos sa pagla-licensing pa lang. Wala pa po yung sahod ng mga empleyado, wala pa po doon lahat. It's just the visa, even the visa po, mahal po ang visa ng mga cleaners dito. Hindi po madali ang journey ng pagbe-business. Talagang kailangan mong pag-aralan ng husto, kailangan mong ma-experience muna kung paano mag-outsource sa labas, kung paano ka gumalaw sa pagkakaroon ng cleaning company, bago mo tahakin yung ganong landas na sarili mo ng lisensya. So, ayun po, yun yung pinaka mabibigay kong advice sa mga kababayan natin, para alam mo yun, kahit papano kumita tayo or madagdagan yung kita natin sa corporate job natin or kahit sa salon job natin or kahit saan. Maging madiskarte tayo, maging proactive tayo at reactive tayo sa mga bagay-bagay, sa mga sitwasyon. And at the same time, matuto rin po tayong humindi. We should learn how to say no sa ating pamilya. Alam ko, mahirap. Pinagdadaanan ko siya. Hanggang ngayon po, pinagdadaanan ko siya na hindi na po ako overseas Filipino worker. Ang hirap humindi sa pamilya, lalo sa magulang. Kasi gusto lang naman nilang maranasan yung sarap eh, yung ginhawa eh. Pero at the end of the day, we should learn how to look at yourself muna, to look at ourselves. Okay na ba tayo? Nag-overflow na ba? Um, yung meron na bang extra para ibigay sa pamilya? Kasi ang dami ko po talagang napagdaanan na hindi ko ma-explain sa 30 minutes video. Ayoko pong umabot sa punto na magkaroon din kayo ng mental issue, mental health issue, depression and anxiety because hinahabol na lang po ng kababayan is pera. Pera, 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 pera. It's not all about money, kababayans. Yes, money can buy happiness. Yes, 100% I will agree. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon pera yung solusyon para mapasaya mo yung pamilya mo eh. Meron lang akong i-share sa inyo na sitwasyon wherein puro gamit po ang binibigay kong regalo sa mama at papa. Hindi ko po sila binibigyan ng pera kasi alam ko po na kung saan mapupunta yung pera. So I rather give gifts, mamahaling gifts, yes, mamahaling gifts, pero hindi po pera.
Pero gusto ko lang makuha niyo dun sa kwento ko is that hindi po madaling magsalita ng hindi or no. Sobrang hirap po hanggang ngayon na nakikita nila kung ganito yung estado tapos hihindian mo sila. Kasi hindi pa overflowing sa pansarili ko eh. Um, Lahat naman po ng ginagawa ko, hindi naman yan sa akin lang. Lahat po ng binibili kong properties, hindi po yan sa akin lang. Kasi isa lang po ang katawan ko. Isa lang po ang bed dapat, isa lang po ang hihigaan ko, isa lang din po dapat ang titirhan ko. Pero ang dami ko pong binibili. Kasi at the end of the day, gusto ko tag-iisa kami. Yun ang hindi po nila alam. Um, Kaya I learn how to say no because I know my reason eh. I know kung saan siya napupunta. I know kung ano yung pinag-iipunan ko at lalaanan ko nung pera na dapat ibigay ko na lang sa kanila. Eh what if magkasakit sila? Saan sila huhugot ng pera? Kung ibibigay ko lahat ng pera. Since panganay po ako, kailangan ko pong mag-save for them, which hindi po nila alam yun. And for sure naman, di naman nila ano tong video na to kasi hindi naman sila marunong. Pero that's my reason behind it. It's a good reason wherein, I'm not giving all the money dahil lang gusto nila. Kung hindi iniipon ko yun para sa kanila, para kung sakaling mangailangan sila, hindi na yung mag-aantay sila ng isang araw, 2 araw bago ko ipadala. Sisiguraduhin ko within 5 minutes andyan na yung pera. So yun lang, gusto kong may kausap, sa totoo lang, nakakapanibago kasi last year, we're talking to the professionals, successful professionals. Ngayon, mag-isa lang ako. Pero in a nutshell, yun lang po yung gusto kong i-rant dito na sana yung mga pamilya natin sa Philippines at yung mga kababayan natin is matutong mga musta muna, matutong magtipid kasi hindi madali ang buhay ng mga kamag-anak nyo sa abroad. Matuto rin po tayong maging down to earth, hindi po yung puro yabang tayo sa Pilipinas. Kasi marami po akong kakilalang ganito, porkit nakasampa na sa abroad yung anak, naging malaki na yung ulo. Wala pong hihinatnan yan at hindi po tatagal yung mga ganyang klaseng tao. Sa mga kababayan naman po natin, sana na-inspire kayo sa na-share ko ngayon. Gusto ko lang naman pong ma-inspire kayo sa storya at sa topic natin for today, na hindi madaling maging OFW. Akala natin madali, hindi pala. So, yun lang. This is our first episode of Behind the Passport OFW Story. Sana may natutunan kayo, and if in case na may feedback po or questions kayo, comment lang kayo dyan sa baba. Kasi tatapusin ko na yung first episode dito. Baka maging 1 hour na to. Thank you, kabayans, and looking forward to see you sa ating next episode. Thank you. Bye-bye.